So, nasimulan ko yung IWD livelihood area kasi ako na yun ang chairman coordinator ng IWD bilang advisor pang kalahatan ng Kuwerna. Ginawa kong project na tulungan yung mga inmates na ilabas yung creative potential nila. Na kahit ito kami nakabilanggo, may potential pa rin kami na isulong yung nangyari namin na kasi walang pera. So, nag-start kami ng small business, micro business. So, ang ginagawa namin, yung mga recycled goods, tsaka mga lecture na nakuha namin sa DOST, Department of Science and Technology, ginagawa namin na pinagkasama-samang mga potential at ang mga interest ng inmates para mapakita sa labas na may pag-asa pa yung mga inmates. Kasi kung tutuusin, paglaya namin, mahirap makakuha ng trabaho, lalo-lalo na inmates dati, mahirap. So, meron tayong stepping stone para sa kanila para makaahon sila sa deprived privileges nila, kumbaga. So, sa akin lang, nasimulan namin to gamit ng tulong ng mga NGOs namin tsaka service providers. Ang chief ko, si SJ1 Chonaceno, at ang aming warden, si Superintendent Gil Letran de Lima, ay tumulong talaga sa amin para isulong yung Inmates Welfare and Development. So, na yung nakupo namin, National Correctional Consciousness Week, ibinuksan namin yung barbershop namin, kauna-unahang barbershop to, sa Metro Manila District Jail at livelihood area namin. So, yung mga other inmates na dati walang potential o tinatago nila yung potential nila, dito nalalabas nila yung potential nila at nakagawa kami ng mga produkto na for exporting or it's competitive to the outside world. So, kung gusto nyo tulungan kami, pwede nyo kami i-email sa mmdjiwd@gmail.com or pwede ko yung tumawag sa 473-9104. Maraming salamat. Contributions in our National Correctional Conscious Week na po, celebration held this 19th to 25th day of October 2009, Metro Manila District Jail, Camp Bagong Diwa, signed SJ1 Chonaceno, Chief of Inmates Welfare and Development, and Jail Superintendent Gil Letran de Lima, Officer in Charge Jail Warden. Is hereby awarded to the Ateneo Human Rights for their valuable contribution in our Napopo Week celebration. If you may accept for Attorney Medina. District Jail, Camp Bagong Diwa, signed Superintendent Gil Letran de Lima, Officer in Charge Jail Warden, and Chonaceno, Chief IWD. Isa sa pinaka hindi napagtutuunan ng pansin sa society natin. Merong mga sectors na iniintindi yung sa women, sa children, pero sa pinaka hindi pinagtutuunan ng pansin yung jail. And marami pong nakakulong, maraming kaso na nakabimbing, pero hindi naman sa lahat sa kanila guilty o kaya marami sa karapatan nila ang hindi nare-respeto. Like, minsan siguro may mga torture incidents, may mga hindi pinapayagan makita yung mga abogado nila. So, at least po, sa pagtuturo namin sa kanila kung ano yung nalalaman namin sa batas, at least alam po nila yung mga karapatan nila. So parang pwede po na lang assert yung right nila. Parang hindi pwedeng sabihin ng ibang tao na wala kang karapatan na ganyan. Alam nila kung ano yung karapatan nila. So pwede na lang gamitin yon para sa pag-usad po ng kaso nila.
Commission on Human Rights joins the entire nation in the celebration of the National Correctional Consciousness Week. We must be allied, an instrument of healing and reconciliation for our brothers and sisters in prison. And this we can do foremost by respecting their human rights, by treating them with humanity. For their dignity is not lost by the mere fact that they are in prison. We must not treat the prisoners as outcasts of society, but we must treat them with mercy, with love. Hindi ngayon ang Commission on Human Rights para magbigay ng medical consultations at saka legal assistance kaugnay ng Prison Consciousness Week na pinagdiriwang ng BJMP. Actually, imbitado po kami ng BJMP participate today, although pumupunta din po kami dito on our own. Either kasama po kami, kasama po namin ang ibang organisasyon o yung CHR mag-isa na tumitingin po sa kalagayan po ng mga detainees natin dito, ang kanilang kalusugan at ang kanilang welfare, para naman masigurado po na ang pagkato po sa kanila is in line with international human rights standards.